Sa isang mundo ng mga bagong teknolohiya, isang ordinaryong vlogger ang hindi inaasang mabibigyan ng pambihirang pagkakataon ang makabalik sa nakaraan. Mula sa screen ng kanyang cellphone, magsisimula ang isang paglalakbay sa kasaysayan. At ang bida, si Dr. Jose Rizal. Mga ka-vlog, welcome back sa channel ko. Ngayon, kakaiba to. Legendary talaga. Somehow, nakabiyahe ako pabalik sa nakaraan at susundan ko si Dr. Jose Rizal sa kanyang paglalakbay sa Europe. Dito ako sa Pantalan ng Maynila. Kita niyo ba yun? Siya si Dr. Jose Rizal. 21 pa lang at paalis na papuntang Espanya. Hindi ko tinatalikuran ng bayan ko. Umalis ako rito upang hanapin ang katarungan magliligtas. Hindi niya pa alam, pero ang biyaheng to ang mabago sa kasaysayan ng Pilipinas. At Ben Pilar, mga tagapagtatag ng kinisang propaganda. Si Rizal, kakasali lang ng Sirkulo Espan ng Pilipino. Sumulat ka sa amin. Kailangan ng La Solidaridad ang tinig mo. Hindi tayo makapagpunta sa bayan natin. Dito sa Espanya, maririnig at tinig natin. Kasama ni na Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez at Antonio Luna, ginamit ni Rizal ang samahan upang isulong ang karapatan ng mga Pilipino. Ang sirkulo ay naging mahalagang tulay para sa pagkakaisa at pagkilos ng mga reformista. Isa ito sa mga naging batayan sa pagbuo ng La Solidaridad. Nandito na siya sa Heidelberg, Germany, nag-aaral sa pinakamahusay na mga doktor. Alas Flores de Heidelberg. Naway dali ng mga bulaklak na ito ang pangungulila ko sa bayan. Poet scientists in one package. Napakahusay ng pagsusuri mo sa Pilipinas, Rizal. Ang pagkakaibigan natin ay tatawid na ng mga kontinente. Huwag ko matindigan, naiintindihan mo kung saan ang aking bayan. Sa malamig na Heidelberg, sumibol ang mainit na damdamin ni Rizal para sa bayan. Sa kanyang tula para sa mga bulaklak at sa Leipzig, nakatagpo siya ng kaibigang Aleman na lubos na nakaunawa sa kanya mga adhikain, kundi si Ferdinand Blumentritt. Eto na, tapos na ni Dr. Jose Rizal ang Noli Me Tangere, pero wala siyang pera para ipaprint. Oh, Rizal, para ito sa pag-imprinta ng Noli, bilang mabasa ang katotohanan. Maximo, higit pa sa ginto ang utang ko sa'yo. Ginigising mo ang isang bayan. Sa Berlin, natapos ni Rizal ang kanyang nobelang Noli Me Tangere, ang salamin ng katotohanan. At sa tulong ng kaibigang si Maximo Viola, nabigyan ito ng buhay upang gisingin ang natutulog na diwa ng mga Pilipino. Nandito si Rizal sa Geneva. Tahimik, nagmumuni-muni at nagsusulat mag-isa. Sa katahimikan ng Geneva, ipininta ni Rizal sa kanyang mga salita ang kahulugan ng kalayaan. Isang apoy na kailangang ipasa kahit pa ang kapalit ay pagsunog ng sarili.
Lupain na bumagsak ng mga imperyo. Humanga rin si Rizal sa kagandahan nila, pero binalaan ng kasaysayan. Sa harap ng mga guho ng Colosseum, nabalikan ni Rizal ang mga aral ng kasaysayan. Ang tanong na gumugulo sa kanyang isipan, ano ang naghihintay sa bayang nakakalimot sa kanyang mamamayan? Sino ka? Paano ka napunta dito? Huwag ka matakot, Dr. Rizal. Ako si Lia. Galing ako sa hinaharap. Isa akong malalakbay sa panahon. Hinaharap? Isang katangisip ba to? Bakit ka narito? Nais ko kasing malaman kung anong karanasan mo dito sa Paris. Ang alam ko, nagtuwang ka dun sa klinika ni Dr. Louis de Wecker. Paano ka napunta dun? Ang layunin ko, lumuting si Inang Teodora, unting-unting nawawalan ng paningin. Napakabuti mong anak. Ano ka pala mga natutunan mo kay Dr. de Wecker? Marami. Tinuruan niya ako ng mga makabagong paraan ng operasyon sa mata. Nakita ko kung paano gagawin yung mga komplikadong kaso gamit ang mga istinita ng hindi pa kilala sa ating bayan. Kaya isang karangalang matuto mula sa kanya. Alam mo bang sa hinaharap, ikaw ay kinikilalang isa sa pinakadakilang asyanong intelektual at makabayan? Hindi ko kayo naman hinangadang katanyagan. Ang tanging hiling ko lang ay ang mga pagsilbi sa aking bayan sa pamamagitan man ng panulat, agam o medisina. At nagawa mo nga. Maraming salamat, Dr. Rizal. Ikaw ang dapat kong pasalamatan. Ang iyong pagdalaw ay nagpapaalala sa akin na ang bawat sakripisyo ko ngayon ay maaaring maghihiwalag sa kinabukasan. Dalhin mo to sa iyong pagtisan. Maraming salamat. Pagkaraan ng mahaba-habang paglalakbay, bumalik si Rizal sa kanyang tinubuang lupa. Hindi bilang isang mandirigma, kundi bilang tagapagdala ng liwanag, ideya at pag-asa. Matapos ang ilang taong paglalakbay, bumalik si Rizal hindi bilang turista, kundi bilang bayani na may misyon. Bumalik ako, hindi dala ang mga armas, hindi mga ideya. Tayo magtatag ng Pilipinas na may dangal.